for the galas videos. Opo, galas. Charot lang po. Kasi kaya sinabi kong galas kasi ang dami naming pinuntahan dito. Tapos on the spot pa si Madam nagsabi, Madam naman, pag magsasabi ka nagagala, kailangan i-inform mo ako ng advance. Hindi mo pa sinabi na pupunta tayo ng dagat para nakapag-swimsuit naman tayo, no, Madam? Di, charot lang, Madam. Charot lang, baka madimanda mo ako sa susuotin ko, no? So, bago kami pumunta ng dagat, hinatid muna namin yung alaga kong lalaki kasi i-school siya English. Parang nag-aaral siya ng English. Kaya nagkumuha sila, Madam, ng tutor. Problema, nag-aalboruto siya kasi kinuha yung tablet niya. Ayaw ibigay ng nanay niya kasi bawal ang tablet sa English teacher niya. So habang nag-aalboruto siya, hinayaan lang siya ng nanay ko. Inutusan ng nanay ko yung tatay ko na ihatid doon sa school ng teacher niya. So nandito na kami, nakita ko na yung dagat. At naglalakad-lakad na kami dyan. Hindi lang maayos yung pagkaka-video kasi yung nanay ko nandyan, nakabantay na naman. Ang hirap mag-video nang nandyan. Madam naman, kahit pag-video lang ng dagat, pagbigyan mo naman dapat ako. No, Madam. So, ninanamnam ko dyan yung buhangin kasi bihira lang ako makahawak ng buhangin dito. Pakiramdam ko dito, puro bato. Probinsya kasi namin maraming ganyan. Pumunta ka lang doon sa dagat, makakahawa ka na ng buhangin, makakaligo ka na. Dito, makakaligo ka, pero nakaganyan yung suot mo, naka full uniform ka, bawal kang maligo ng naka-short sa kanila, lalo na yung short na maiksi, bawal yun dito. So, ang ginawa ko na lang, naglakad-lakad, ninamnam ko na lang yung buhangin. At sorry po sa maingay na bata kasi may kasama po akong bata. Hindi po ako makapag-voice over ng maayos kasi kailangan po yung bata nasa akin lagi. So, dito, stress na ako dyan kasi yung isang bata dyan, naghubad na, tapos naligo na. Buti na lang nakapagdala ako ng damit niya. Pero yung isang bata na babae, Diyos mio, Marimar, oy, walang damit na dala. Kaya ang resulta, bumili ang nanay ko kasi naligo siya. Hindi siya pinadala ng nanay niya ng damit. Po sana siya ng damit, kaya lang nung sinabi ko na anong damit ang dadalhin ko, sabi ng nanay ko wag na daw kasi hindi naman daw siya magbabasa. Ang resulta, pagdating namin doon, wala pang 1 minute, diretso na hubad ng sapatos, diretso na nagbasa, anong dinadampot. Tapos yung isang lalaki, natumba sa tubig, tapos pala sa kanya yung tubig, pabewang. Nung natumba siya, lampas na sa kanya. Ang resulta, nataranta ako, naitapon ko yung cellphone ko doon kasi kala ko malulunod na. Para din kaming nasa Shali sa lagay ko na yan ng araw na yun. Tapos yung nanay panay tawag pa. Alam naman niya nag-iisa lang ako tumitingin sa 3 bata na yan. Malunod yung isa dyan, di patay din ako. Ganun yun, di ba? Itong mahirap sa aming mga katulong dito sa ibang bansa. Di ba mga kanani, ganito din minsan yung mga nanay nyo. Yung makautos kala mo robot ka. Tapos pag sinagot mo, ikaw pa yung masama. Paano kasi pag mag-utos, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Sabay-sabay yan pag nag-uutos. Kala mo kaya mo lahat ng inuutos nila sa 1 minuto lang. Tapos pag maalala nila na inutos mo yun tapos hindi pa tapos, sasabihin yun, bakit hindi pa tapos? Sabihin niya sa'yo, yalla, sura. Ang dami sura, no? Ako din, Madam, nasura na din ako sa'yo. Kaya yung mga abroad dyan, kaya pag-isipan nyo ng maayos kung tutuloy kayo o hindi. Kasi ang salitang abroad, masarap lang pakinggan, pero ang hirap gawin. Yung tipong kahit kumakain ka, tatawagin ka pa. Hindi ka muna patatapusin kumain bago ka utusan. Walang ganun dito sa amin. Siguro nakadepende din sa mga amo kasi may mga amo din naman na mababait. Yung iba kong mga kasama, kaibigan, mababait yung mga amo nila. Lahat kumpleto, mga gamit nila kumpleto. Sa amin kasi hindi. Minsan lang, bihira pa. At saka pag binigyan ka, ang dami pang dada. Pagbigay siya, lahat yan sasabihin niya kung ano nililinisin mo. Kulang na lang yung bahay niya, baliktarin mo. Kaya minsan, ang ginagawa namin, pag may pera kami, may sobra sa sahod namin, yung bumibili na lang kami sariling sabon, lahat ng mga pangangailangan namin. Minsan kami na lang ang bumibili. Hirap kasi minsan yung bibigyan ka, pero ang daming sinasabi. Yung parang naaano ka, tanggapin. Ayoko kasi yung bibigyan ako tapos ang daming sasabihin. Bibigay ka, dapat wala kang ibang sasabihin. Sapat na sa'yo yung sabihin thank you. Kanya kasi hindi, ang kapalit ng binigay niya sa'yo, ang dami niyang dada, utos dito, utos doon, baliktarin mo buong bahay niya, ganun. Pero ang binili niya, 3 piraso lang naman. Ang ganda lang kasi sa amo ko, libre kami ng wifi. Yan, libre kami talaga ng wifi. Hindi kami binibigyan ng pang-load o kaya minsan nag-load kami pag naiinis kami na lalabas kami tapos walang wifi, hindi nila ng wifi. Yun, parang gusto namin mag-load minsan. So, yun lang. Ang ganda ng view dito. Tingnan nyo yung mga kanani. Ang ganda dyan. Parang feel ko yung ano dyan. Yung alon. Ang ganda ng alon dyan. At saka, yung mga bato, yung mga shell. Parang, ang ganda. Parang na-relax ako dito sa time na to.